So, NLEX at saka Meralco, no? Okay, nalaman na natin na itong NLEX naghahabol ng panalo, itong Meralco gustong makaipon ng maraming panalo. Pero, humabol naman tong NLEX, pero yung endgame defense ng Bolts, ng Meralco Bolts, especially yung team defense nila gumana, limiting Robert Bolick na wala siyang puntos ata ng fourth quarter. Pero ang turning point dun sa laro na yun, dahil humahabol na yung NLEX tsaka yung Brandon Ramirez, yung teammate ni Balti sa Pampanga, nagko-contribute. Pero ang turning point dun, magmula nung na-injured si Tony Semerad, nagtuloy-tuloy yung momentum. Alam naman natin si Semerad, isa yan sa pinaka-importanting player ng NLEX. Diba? So, ganun lang yung ginawa ng Meralco, no, na talagang pinustro nila yung depensa nila. Kasi natalo sila sa TNT no, dahil nag-minti si Cliff Had. So, sinigurado nila this game na kapag ka-depensa sila, automatic basket. At kapag ka-nashutan sila, kagaya nung ginawa ni Bong Quinto, nung nashutan siya, bumawi siya. Yung sinasabi natin. May counter attack, may counter run yung Meralco sa ginagawa ng NLEX. But NLEX did well, lumaban. Naibaba nga Lumamang ata ng isang 1 point and then habol yung lamang. So, ganun talaga. Pag close yung game, chances are kung sino yung maraming turnover, yun ang matatalo. Na hindi naging maingat sa bola kasi naging predictable yung defense ng offense ng NLEX, no? Naging predictable yung defense. Alam na ng Meralco kung saan pupunta yon. So nahuli. Anticipated na yung mga pasa. So yun lang pa.